Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Pinakamalaking business organization sa Pilipinas, binasag na ang katahimikan patungkol nga sa kontrobersyal at di umano'y tinaguri ang pinakakurap na pambansang pondo na 6.3 trilyon para sa taong 2025. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry ay tuluyan nang nagpahayag ng pagkadismaya sa aksyong ginawa ng Marcos administration ukol sa General Appropriations Act at tila ba nagkibit-balikat na lang kahit na alam nito na mayroong nangyayaring kabulastugan sa harap nito. Matatandaang nabanggit nga ng mga dating senador katulad na lang ni former Senate President Drilon na sinabing the most corrupt budget na tinutukoy nga ang mga blanco sa General Appropriations Act at pork barrel system insertions na nabanggit nga din ng kampo ni na Attorney Vic Rodriguez na kung saan nga ay nagsumite ng petisyon sa Korte Suprema. Ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry President Yunina Manjo ay di umano masakit mang sabihin ngunit tila ang national budget na ngayon ang pinagmumulan ng malakihang korupsyon dito sa bansa. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang paghihintay kung kailan nga kaya mabibigyang aksyon ng Korte Suprema ang mga petisyong inihain laban sa maanumalyang pondo upang tuluyang mapanagot ang mga politikong nasa likod nito. Magat ngayong araw ay ang ating pahayag ng PCCI. Yung PCCI mga kababayan ay yung Philippine Chamber of Commerce and Industries. Ito po yung pinakamalaking samahan ng mga negosyante dito sa ating bansa. At hindi lamang negosyante, hindi lamang mga kapitalista, hindi lamang mga mamumuhunan, kung hindi nagbibigay din po sila. Sila rin po yung isa o hindi man pinakamalaki na employer dito sa ating bansa. Pag nagsama-sama po yan, napakalaking grupo po yan. At yun nga ito ay pinadala rin sa akin ng aking kaibigan na nais kong batiin, si kasamang Chito Fuentes. Pinadala po niya sa akin ito kagabi at aking pong shinare ito sa aking pahina, yung pinost po ng PCCI. Ang sabi po ng PCCI, ang buod po ng kanilang naging pahayag ay tungkol po ito sa anomalous, illegal, invalid, immoral, and most especially unlawful and unconstitutional 2025 national budget. Sabi po ng PCCI, yung pangulo po nila mismo, source of corruption. Yan po ang naging pahayag ng PCCI, ang kanilang pangulo. Malinaw po yung sinabi, source of corruption. Source of corruption ang 6.326 trillion pesos budget ng ating bansa ngayong 2025. Ito po ay ayon sa kanilang Pangulo, si PCCI President Yunina Mangyo. Si Madam Yunina Mangyo, ang Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Marami po ang nagtatanong sa akin, ano raw po ang aking pananaw, bakit ngayon lang sila nagbigay ng ganitong pahayag. Unang-una, ako ay nagpapasalamat pa rin at may ganitong pagpuna mula sa pinakamalaking at aktibong samahan ng mga negosyante, mamumuhunan at mga employers dito sa ating bansa, yung PCCI, yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, sapagkat sila ay apektado. Bakit ano raw ang aking pananaw kung bakit ngayon lang sila naglabas ng ganitong pahayag? Ang akin pong personal na pananaw at opinion, perhaps it is only now that the PCCI, its members, as well as the employees of all company or employer members of PCCI, probably, it is only now, si Jeff Bernaldez, hi Jeff Bernaldez, perhaps it is only now that it finally dawned on our friends in the PCCI, its members, our valued employers, maaaring ngayon lamang na sila ay tumagos sa kanila that essentially the middle class are left to fend for themselves. Yung middle class, yung mga mamumuhunan, wala pong ibinibigay na tulong o saklolo ang pamahalaan sa kanila. Sapagkat maaari, ito ulitin ko sa aking pananaw, ay finally,
ay napagtanto ng mga PCCI members through their president na panay doon lamang sa targeted section of our community, of our country, yung mga may hirap, yung mga walang trabaho, ang binibigay panay ayuda gamit ang AKAP, gamit ang AIX, gamit ang 4Ps at kung ano-ano pang ayuda na ibinubuhos ng gobyerno. Samantalang yung nagpabigay ng empleyo, yung nagbibigay ng buwis, nagbabayad ng buwis, nagbibigay ng revenue o kita sa gobyerno, walang ibinibigay na tulong. Bagkus, kadalasan ay sila'y nahaharas pa ng mga regulators. Whether it be kung sila'y nag-i-import or importer po sila or exporter, nahaharas ng mga tiwaling empleyado, kawani at opisyal ng Bureau of Customs. Ganon din sa mga LGU, nakakaranas din sila ng kung ano-anong harassment o panggigipit o some call it extortion, all the way hanggang sa iba pang ahensya na merong regulatory power or powers kung ano man po ang kanilang industriyang kinasasapian. So probably that's one reason. At in the alternative, maari kaya ngayon lamang nagbigay ng isang bukas at matapang na pahayag ang Philippine Chamber of Commerce and Industry at sinabi na source of corruption ang ating pambansang budget. Na matagal ko nang sinasabi na ang punot dulo, ang simula't katapusan ng korupsyon sa ating bansa ay ang ating taunang budget. Maari kay Mifi watching here in Macau, salamat sa iyo. Kay Elma Donaire, good morning Sir Attorney Vic, magandang umaga din sa iyo. Kay Miv Lucky Demetria, good afternoon Attorney Vic Rodriguez watching from Tokyo. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Yun nga ho, at maaari in the alternative, the PCCI, yung kanilang mga officials and members, maaari they have waited patiently for this moment or for this opportunity in issuing a very, very strong, truthful, and talagang walang patumpik-tumpik na pahayag na ang ating taunang budget, lalong-lalo na yung 2025 national budget ay source of corruption, sa kadahilanan. Again, this is just my personal take and opinion on the matter. And tingin ko, sadya nilang pinalagpas muna yung election period at yung campaign season. Nang sa ganoon ay hindi sila makaakusahan o mapagbintangan na sila ay engaging in partisan political activity o sila'y namumulitika o sila ay trying to shape public opinion one way or the other that could all the more alter yung resulta ng 2025 midterm election. Na nakita naman natin, if it is a referendum, it was a rejection, a resounding rejection na ibinigay sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos dahil mali nga ho talaga ang direksyon tinatahak ng ating kasalukuyang administrasyon. So, yung sa PCCI statement na sinasabing source of corruption, diyan daw po nagmumula ang korupsyon sa ating taunang budget. Ulitin ko, ito yung naging pahayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Bagamat ito po ay matagal lang napapag-usapan, subalit ngayon lamang sila naglabas ng bukas, matapang at walang patumpik-tumpik na pahayag. Again, sa aking opinion, dalawang bagay maaari kung bakit ngayon lamang sapagkat yan ho yung mga mensahe sa aking natanggap ko kahapon pa. Unang-una, maaring it is only now that it has dawned on them that the middle class are left to fend for themselves. Short, bahala kayo sa buhay niyong middle class, yung mga manggagawa, yung mga kumikita, yung mga nagbabanat ng boto, walang ayudang natatanggap sa gobyerno at ang binibigyang prioridad ay yung mga standby, yung tamad, yung ayaw magbanat ng boto, dinaig pa nila, yung mga araw-araw gumigising ng maaga para mamasahe, para hindi malate sa trabaho, yung ating mga kaibigang waiters, yung mga nagtatrabaho sa service industry, nagsisikap, nagtsatsaga, binubuwisan, nagbabayad ng buwis, pero hindi binibigyan ng kaukulang tulong ng gobyerno. Maari yun, tinamaan na rin ang diwa ng mga miyembro ng PCCI or maari din naman, matagal na silang merong posisyon sa usaping ito.
minabutit, minarapat lang marahil nila na wag na munang magbigay ng pahayag sapagkat yun nga po ay election period at dumating nga yung campaign season. Ayaw naman po siguro nila na sila ay maakusahan na engaging in partisan political activity o namumulitika sa madaling sabi. Kanya inantay nila yung pagkakataon na timely pa rin po ito, relevant po ito. Lahat po ng usapin tungkol sa unconstitutional, invalid, unlawful, immoral, and illegal 2025 national budget will always be relevant and timely until and unless meron na pong final resolution mula sa Korte Suprema. Lalo na po ngayon, kay Bing de la Cruz, good afternoon po, magandang hapon din sa iyo. Kay Maris Naral Zapata, hi Attorney Vic, buhay ka. Kay Danny, nawala si Danny, bilis. Danny Palamos Villas, hi Attorney, maisog shout out from Quezon City. Kay Anita Aquino, watching from Bahrain. At meron po tayong from Dubai din. Mabuhay po kayo at marami pong nakasubaybay sa atin. Maraming salamat sa inyong pagpapahintulot sa akin na saluhan kayo sa inyong pananghalian ngayong unang Lunes ng buwan ng Hulyo, July 7, 2025. Meron din po tayo kay Leticia Morata, watching from Butuan City, Mindanao. Mabuhay po kayo. Kay Beth Eliza, kay meron from Australia, kay Orjaliza Aimee. Mabuhay po kayo. Watching from Bulacan, si Maribel Bulean, Maribel Quejaro Balean. Watching from Santa Maria, Bulacan. Oy, Santa Maria, Bulacan, hindi naman pwede na magpapatuloy tayo ng ating direktang pakikipag-ugnayan sa inyo nang hindi natin binabati ang isang maisog at magiting na taga Santa Maria, Bulacan. Nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday, Ginoong Anthony Bossing Halili. Happy birthday sa iyo. Sa hangad ko na higit pang mabuting kalusugan para sa iyo. You've been helping many people at find time to enjoy also. Panayhanap buhay si Ginoong Anthony. Pero bayaw, happy birthday, mabuhay ka and more years ahead. Kay Malin Magsayo from Cebu, hello Malin, maraming salamat. So yun po yung hindi po matitigil ito at patuloy po magiging relevant na papanahon at akma ang usaping ito hanggat hindi po nare-resolba yung mga pending petition before the Supreme Court. Marami pong kaso dapat po resolbahin na, ilabas na ng Korte Suprema yung kanilang desisyon doon sa naunang petisyon. At tandaan ho ninyo, yung illegal na kinuhang 60 billion pesos na pera ng PhilHealth. Hindi po pera ng PhilHealth yun. Pera nyo po yun. Pera ng mga miyembro ng PCCI, pera ng mga empleyado ng mga kumpanyang miyembro ng PCCI, pera po yan ng ordinaryong Pilipino. Kinuha ng national government sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos mula PhilHealth yung 60 billion pesos. Marami nag-question, illegal and constitutional sapagkat malinaw po ito sa ating saligang batas, Article 6, Section 29. Pakibisita po ninyo yung Article 6, Section 29. Hindi po maaaring pakialaman yung mga pera o buwis na intended for special purpose ay hindi po pwedeng pakialaman at hindi pwedeng gastusin sa iba pang bagay, sa iba pang appropriation, except for that special purpose for which it was specifically or specially collected. Hindi po pwedeng galawin yon. Nagkaroon na po ng ilang mainit at malalimang oral argument at hearing diyan sa Korte Suprema. By now, tapos na po supposedly yung kasong diyan, yung nauna, yung sa 60 billion pesos na PhilHealth na kinuha ng Marcos administration mula sa mga kontribusyon ng manggagawa. Dapat yan ay ilabas na. Ganon din, meron din pong nakabinbin na kaso patungkol sa PhilHealth. Sa tingin ko po, tatlo eh. Meron po yung pinakahuli, yung final po ng grupo ni dating Secretary Liling Briones, patungkol din po sa zero funding naman na binigay sa PhilHealth ngayon 2025. Ulitin ko yung 60 billion kinuha ng gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay noong 2024. Pera nyo po yun. Pera po yun ng mga miyembro at kasapi ng PCCI. Pera po yun ng mga
empleyado ng mga kumpanyang miyembro ng PCCI at higit sa lahat, pera po yan ng ordinaryong manggagawa. Pati waiter, pati yung mga nasa service industry, pera niyo po yun. Hindi pa ho na-actionan yun, hindi pa ho na-actionan pero wala pa pong desisyon. Yung isang kaso, meron pong i-final, last month lang ho yata, yung grupo ni Secretary Liling Briones, tungkol naman po sa zero budget na ibinigay sa ngayong 2025 national budget sa PhilHealth. Wala pong binigay na pondo sa PhilHealth. At bukod po riyan, may nauna pang dalawang kaso. Hindi ko na po kilala yung isang kasong kung sino nagsampa. Yung isa ho ay i-final ni Dr. Tony Liachon. Patungkol din po sa zero funding na natamo ng PhilHealth ngayong 2025. At bukod po dyan, pwede naman po kasing i-consolidate yung tatlong kasong yan at isa lang naman ang isinisigaw niyan. Illegal, unlawful, unconstitutional yung pagbibigay ng zero funding sa PhilHealth ngayong 2025. At on top of that, meron pa po tayong pending case na isinampa kami po ni Congressman Sid Ungab at ilan pang mga kilalang abogado sa Korte Suprema yung ating pong hinihiling na ideklarang unconstitutional itong 2025 national budget sapagkat hitik, siksik, liglig, umaapaw sa korupsyon. Nariyan na ipinakita natin na yung mga blankong items sa Vice-Cam report. Nakita natin yan, inilahad natin sa inyo at ipinakita din natin nung itinatanggi pa rin patuloy na mali daw ho kami at pirmado yung enrolled bill, naglabas kami ng isang certified true copy ng aming pinangahawakan na yung i-file po nila doon sa Legislative Archive section ay wala pong pirma yung enrolled bill. Kaya mahirap mong sabihin na pagka may conflict po yung napirma na naging GAA yung ating national budget, you have to go back and consult the enrolled bill. Ang problema, wala pong enrolled bill sapagkat wala pong i-final na pirmado ng Presidente ng Senado, nung Senate Secretary, wala pong pirma ng Speaker of the House at ng Secretary General ng House of Representatives yung nakafile sa archive section or division ng House of Representatives mismo. At yan po ay sertipikado. Kanya po si Placido Piloso po, shout out attorney, mabuhay ka Placido, at talaga naman nasa campaign mode pa rin si Placido pag nagsasalita, wala akong lowering of the volume ang tinig ni Placido. Mabuhay ka Placido, at ganun din kay Berdel, mabuhay ka Berdel. So yan po yung ating pag-usapan dahil talagang dapat iresolbahin na po ito ng Korte Suprema. July na po ngayon at ilang araw mula po ngayon ay magbubukas formal. Officially, nagsimula na po ang 20th Congress. Nung tanghali po ng June 30, 2025. Nagsimula na po yung termino ng mga miyembro ng 20th Congress. Pero yung formal opening, magaganap po ito ilang araw mula po ngayon. At ito, ang highlight po nito ay yung SONA, yung State of the Nation Address. Alam naman natin, naghahanap sila ng maire-report. Kanya pinepuwersa yung 20 pesos kada kilo ng bigas. After 3 years, at syempre, kung ano-ano pang pinipilit nila, may report lang ho sa taong bayan. Naging busy ho sila sa pamumulitika, sa political persecution, sa paghigop ng pera ng mamamayang Pilipino, sa pagpasa ng mga immoral, illegal, invalid laws, specifically and especially ang ating national budget. Kanya po, dapat pag-usapan, malinaw po, kaya namin dinala ang usapin sa Korte Suprema sapagkat kinikilala namin ang independence at otoridad ng Korte Suprema. Tatandaan ninyo, sa hakbang ng maisog, we have all been for the upholding, for the respect, and for the defense of our Constitution. Ating ipagtanggol, itaguyod, protektahan, at depensahan ang ating saligang batas. At dahil kinikilala natin ang supremacy of the Constitution, tayo ay tumakbo sa Korte Suprema bilang co-equal and independent branch of our system of government. Sana naman ay magpatuloy ang mga nakabinbing kasong dyan, i-consolidate, magkaroon ng hearing, ng oral argument, at
yung magiging desisyon o resolusyon ng Korte Suprema dito sa naunang kaso na, yung kaso sa PhilHealth, yung 60 billion na kini-question din. Sana po yan ay ilabas na rin ninyo bago pa man dumating ang SONA, dahil pag-uusapan na naman po pagdating ng formal opening of the 20th Congress, ang primary po dyan ay ang ating taunang budget. And for 2026, the proposed national budget ay 6.8 trillion pesos. Pakinggan po ninyo ito, PCCI. Sana'y maging aktibo kayo sa pagbabantay, sa tulong din. Sa Kongreso, sa mababang kapulungan, nakakatiyak tayo. Pangungunahan ito ni Congressman Isidro Sidungab ang pagmamatsyag sa proseso ng pagpasa ng budget. Ang problema ho natin, mga kababayan, patago po kasi nilang pinagjajagel o pinaglilipat-lipat ang pondo gamit ang otoridad ng Vice-Cam. Nakita po natin yan noong 19 Congress. Yung Vice-Cam po, wala pong authority yan. Makialam sa naipasa na ng Senado at ng mababang kapulungan. Ang purpose po ng Vice-Cam ay i-reconcile lamang yung conflicting figures or probably yung mga nagkamaling paglagay ng halaga doon sa isang item. Yun lamang po yan. Pero wala pong kapangyarihan yan na magpasa o humulma ng sarili niyang taunang budget na lihis doon sa National Expenditure Program o yung panukalang budget na isinusumite ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Wala pong kapangyarihan yung BICAM na yan. Kaya kung ano mang lalabas dyan na itsura ng ating budget na lihis o malayo doon sa isinumiting proposal o request ng tanggapan ng Pangulo, hindi po yan dapat pinipirmahan ng Senate President at ng yung contingent po niyan muna. Yung contingent na nagmumula sa Senado at yung contingent na nagmumula sa mababang kapulungan na miyembro ng Vice-Cam, at lalong hindi dapat pinipirma at inaaprubahan yan ng mababang kapulungan at mataas na kapulungan at hindi dapat isumite sa tanggapan ng Pangulo. Pero ang pinakamalala, hindi rin po dapat pinipirmahan ng Pangulo yung mga ganyang uri ng budget. Ito na nga po tayo, nagsasalita na rin ang pinakamalaking grupo o samahan ng mga negosyante at mamumuhunan at employer dito sa Pilipinas, ang PCCI. Sinabi nila, hindi sila nagpatumpik-tumpik na ang ating taunang budget ay source of corruption. Tama po yun at matagal na po nating sinasabi yan na ang simula't katapusan ng korupsyon sa Pilipinas ay ang ating taunang budget. Bakit kanyo? Dyan lang naman sila kukuha ng pera. Dyan lang nila na rini-realign, linalaro. Tatandaan niyo itong 2025 national budget, higit na malaki yung binigay sa Department of Public Works and Highways, hindi sa education sector. Paglabag pong malinaw yan sa ating saligang batas, Article 6, Section 25, malinaw po yan, that the state shall give the highest budget priority to education. Education. At yan, binawasan pa ng 31 to 32 billion pesos higit kumulang ang education sector ngayong taong 2025, kahit na alam na ng lahat, maliban na lang siguro sa Malacanang at sa mga mambabatas na nagpuwersa ng budget na ito, nakulelat ang estudyanteng Pilipino pagdating sa reading, sa math, at sa science o siyensya pagdating sa level of comprehension. At mismo yung EDCOM2, yung Education Commission ng House of Representatives, sinabi nila na halos lahat ng grade 4 students ngayon, kasalukuyan, nung unang nagdaang school year, ay hindi dapat nasa grade 4 bagkus ay grade 1 lamang ang level ng kanilang comprehension. Kahit ano pang sugarcoat mo, isa lang ang ibig sabihin ng EDCOM2 report. Mangmang yung halos lahat ng grade 4 students natin na nasa public education system
Kahit ano pang pagbabaliktad-baliktarin mo, doon uuwi sa konklusyon na yan. Mangmang ang halos lahat ng grade 4 students natin nung huling school year at sila raw po ay dapat grade 1 lamang. Yun lang ang level ng kanilang pangunawa. Di bali na ho yung katalinuhan eh. Yung level ng pangunawa, iba po yung katalinuhan sa pangunawa. May tao, may batang sadyang matalino, gifted. Pero yung pangunawa, yung comprehension, itinuturo po sa eskwela yun, na-develop po sa eskwelahan yan. At syempre, ang unang guro ay ang ating mga magulang. Sa bahay nagsisimula yan, pero na-enhance po yan pagdating sa eskwela. And yet, in spite and despite of the findings of the EDCOM 2 report na nakaloob dyan sa EDCOM 2 report, ay binawasan pa rin ng halos sigit kumulang 32 billion pesos ang pondo na dapat sana ay sa education sector. Saan napunta yung bulto ng pondo? Di saan pa sa paboritong pasyalan ng mga tiwaling mambabatas, ang Department of Public Works and Highways. Nandyan sa flood control, nandyan sa cat's eye, nandyan sa rock netting. Yan ang pangunahin, yan talaga mabiling-mabili sa kanila yan. And speaking of flood control, ako po ay nakikiramay sa mga nasalanta po ng flash flood dyan sa Texas, sa United States of America. I think 80 ang confirmed na namatay at marami pa pong nawawala. Estados Unidos na po yan. Ang assumption at presumption po ay handa, magaganda ang infrastruktura niyan at sila ay naghahanda sa mga natural calamities or disaster. And yet, sa isang iglap, tumaas yung tubig doon sa river at 80 po yung confirmed deaths as of this morning when I checked the international feed